Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Sa dinami-dami ng mga gumagawa ng content tungkol sa construction at sa pagtatayo ng mga bahay, particularly mga bahay pag-usapan natin. Kanino ka ba dapat makinig? Kanino ka ba dapat talaga maniwala? Magandang topic yan. Parang wala pang gumagawa yan naisip nating i-share sa inyo. Sa construction, merong iba-ibang mga field of expertise. So para maging maliwanag po sa inyong lahat, sulat natin. Gawa ulit tayo ng whiteboard lecture. Lapit natin. Ang construction ay may iba't ibang level or field ng mga eksperto. Una, syempre, nandyan yung mga professionals. Uy, mali. Double S yun, di ba? Professionals. Ayan. So, pag sinabing professionals, nandyan number one, syempre, architect. Kasi siya yung designer Tapos yung mga engineers. Pagkatapos niyan, papasok naman yung mga tinatawag nating mga suppliers. And pag-isahin na lang natin, suppliers and yung mga contractors. Yan. So, ito namang mga suppliers and contractors, sila yung nagbibigay sa atin ng technology na ginagamit natin sa construction or yung methodology ng pagtatayo. Ganon din yung mga materials. Siyempre, eksperto sila dun sa mga sinusupply nilang mga materials at yung mga technologies na dala-dala nila. Then, lastly, dito naman papasok yung mga tinatawag nating mga tradesmen. So, ito yung mga workers. Sino yung mga workers na yan? Nandyan yung mga mason, carpenter, electrician, plumber, at saka various technicians. So, ito yung mga role players sa mundo ng construction. At ngayon, marami na rin sa kanila ang nagre-represent sa kanilang mga field sa content creation, sa paggawa ng mga vlogs. So, kagaya ko, architect ed nga Kasama ako doon sa mga professionals. Ang aking field of expertise ay architecture. At ganoon din yung pagmamanage ng construction. Kasama rin yan sa aming field of expertise. Although may mga architects na talagang ang linya nila ay mag-design. Design only. Hindi sila nagko-construct. Kaya may mga architects na napapanood kayo sa YouTube na more on theories. Pinapakita nila yung mga gawa nila sa 3D form. O kaya hindi yung totoong naitayong project. Hindi siya actual na built project. Pinapakita nila yung mga yung 3D presentation or animation. So may mga architects na expert sa ganon. Yun talaga yung ginagawa nila. Tapos yung mga engineers, civil engineer or yung structural engineer, yung electrical engineer, sanitary engineer, at mechanical engineer. May mga engineers or yung mga professionals
na gumagawa ng mga content sa social media. Facebook, YouTube, TikTok, etc. So kung ang gusto mong matutunan ay technical, sila yung may technical know-how. O yung mga theories sa construction. Example, paano ba mapapatibay ang isang bahay? O engineer yon, no? Paano ba gumagana ang kuryente sa loob ng bahay? Engineer din yun, no? Yung electrical engineer. Paano ba effective na maitatapon ang wastewater at mare-reuse? Yan, sanitary engineer yun. Ano ba ang cost ng ganitong bahay? Magkano ba magpatayo ng bahay? Architect. So, mga professionals. Yung mga technical know-hows nila ang tuturo sa'yo ng tamang direksyon. So, kung ang yun ang mga concerns mo, yung technical, pwede rin yung mga cost, yung karaniwan na gusto natin malaman, magkano magpatayo, magkano magagastos, sino yung dapat mong puntahan, pagka gusto pa-construct ng bahay, dito ka pupunta sa mga channels na to, yung mga professionals. Ngayon, may mga materials, anong magandang waterproofing, anong magandang gamit pang dikit sa tiles, adhesive, etc. Dito yon, no? Sa mga suppliers. Merong mga suppliers sa social media na gumagawa rin sila ng mga content tungkol sa mga products na pine-present nila sa atin at sinusupply nila. So kung ang gusto mong matutuhan ay tungkol sa mga construction products, ano yung mga effective na ginagamit na technology sa construction ngayon, pwede mong panoorin, hanapin sa YouTube or sa Facebook or sa TikTok yung mga content creators na yun yung dala nila, yung mga suppliers and mga contractors. Ngayon, kung ang gusto mo naman malaman paano ba magpalitada, paano ba mag-welding, yung mga mostly DIY items, pupunta ka sa mga tradesmen. Sila yung magtuturo sa'yo paano ba magandang masilyahan, no? Painter pala, no? Hindi natin na, ano. Paano ginagawa yung finish na mukhang semento siya, yung pader. Yan. Tradesmen yan, pintor. Paano ba ayusin yung mga bako-bako na pader. Yan. Mason. Paano ba gumawa ng furniture, foldable na unit ng furniture? Yan, karpintero. Pagto-troubleshoot ng mga problema sa electrical, hanap ka ng expert doon, electrician. Paano yung baradong ganito, baradong ganyan sa linya ng plumbing ko? Plumber. At iba pang various technicians, halimbawa pang CCTV, yung mga electronic na mga gate, tawag doon yung mga automations, sila yon, mga various technicians. Ngayon, kung maghahanap ka ng sagot tungkol sa technicalities, halimbawa cost, tapos ang magsasabi sa'yo, mason. Magkano ba? Naku, huwag ka nang kumuha ng architect kasi ganito lang magagastos mo dyan. Huwag ka maniniwala rito. Hindi nila yung pinag-aralan. Kapag lumapit ka sa tradesman at ang gusto mong hanapin ay technical or mga theories, halimbawa, theory sa cost, yung productivity rate, gaano kadagal matapos ang isang project, etc. etc. Huwag ka rito. Dito ka pumunta sa mga professionals. Ngayon, kung ang gusto mo namang matutunan ay tungkol sa mga building materials, although meron ding mga professionals na suppliers ng mga materials at mga technology, pero mas maganda, mag-focus ka sa mga nagsusupply niyan talaga. Yung mga channel na nagpapakilala talaga ng mga bagong material. Although ang ilang architect, kagaya ko, gumagamit ako ng mga iba't ibang mga technology, iba't ibang product. So, may credibility rin ako para i-present yon. Pero, syempre, mas maganda kung dun ka sa talagang gumawa ng product pupunta sa mga channel ng mga suppliers. Ito yung mga brand na kilala natin sa pintura, brand ng mga electrical fixtures, brand ng
mga boards, etc. Dito ka pumunta sa channel nila. At kung gusto mo yung mga techniques, mga methods sa pagbubuo ng mga bagay-bagay, mga elements, mga components ng iyong bahay or repairs, dito ka na pumunta sa mga tradesmen. Kaya ako naman ginawa tong content na to kasi marami akong nakikitang comments, no, na nagsasabi na huwag ka, puro ka salita, no, puro ka dada. Di ka naman marunong maghalo ng semento. Doon pa rin ako sa mason. Isipin mo, no, architect, aatupagin ko pa yung paghahalo ng semento. No? Ba? May mga ganyan. Binubura ko lang, pero may mga ganyang mga comments. No? Kaya, mas maganda, yung knowledge ay kukunin natin sa tamang tao. Kasi kapag tamang tao yung pinagkunan natin ng knowledge, tama yung ituturo sa'yo. Okay, so maraming salamat po. Ingat po tayo lahat. Hanggang sa susunod, ako po si Architect Ed. Bye!